Ang Commission on Elections ay may paglilinaw hinggil doon sa mga aligasyong ipinupukol sa kanila na kaya raw hindi prinoklama agad ang Duterte Youth ay para makapasok ang ibang party list groups. Habang ang pinuno ng Commission on Elections ay sinabing hindi makakaapekto ang presensya niya sa nakabinbing kaso ng Duterte Youth. May balita si Bombo Isa Cotoner. Nilinaw ng Commission on Elections ang ilang aligasyon na may kaugnayan sa hindi pagproklama sa Duterte Youth Party List dahil sa mga nakabinbin na kaso nito sa poll body. Ang ilan kasi na binabato sa kanila ay kaya daw hindi prinoklama agad ang Duterte Youth ay para makaangat ang mga party list na nasa ibaba nito. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, masyado pang maaga na pag-usapan ang epekto ng disqualification na naturang party list. Reresolbahin muna nila ito sa lalong madaling panahon. Marami kasi ang kinukonsiderang factors na maaaring mabago rito. Katulad na lamang na maaaring mga nasa taas na party list ang maapektuhan o di kaya posible rin ang mga nasa baba. Kaugnay niyang pakinggan natin ang pagpapaliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Madami po kasi pwedeng formula. Pwede pong mabawasan ng denominator kung ano yung pang-divide na bilang ng botante o pwede po naman na mabenepisyon yung nasa taas, mabenepisyon pumuli o mabenepisyon na nasa baba. Masyado pong maaga para pag-usapan yung bagay na yan. So meaning to say, it is wrong to say na ang purpose ay mabenepisyohan yung nasa baba. Kasi paano kung mabebenepisyon na yung mga ibang nasa taas na may madadagdag pala na bilang ng boto sa kanila dahil mababawasan ng boto yung denominator na pang-divide sa mismong overall na bilang ng botante na nakaboto para sa party list. So yan po ay mga at this point hindi pa po pinag-uusapan ng komisyon kung anong gagawin sapagkat sinabihan natin yung mismong division na it is our obligation not only to the party list but to the supporters of this party list and to the Filipino people to resolve immediately. Samantala, nanindigan din si Garcia na ang suspensyon sa pagpoproklama ng Duterte Youth Party List ay dahil sa merits na may kaugnayan sa pagkwestiyon sa pagtakbo nila sa party list race o dapat bang ma-accredit ang kanilang party list. Anya, ang presensya niya ay walang kinalaman sa naging resolusyon ng kaso dahil minarapat niya na hindi mag-participate sa pagboto ng COMELEC bilang umuupong National Board of Canvassers. Sinabi ni Garcia na walang magbabago sa desisyon ng National Board kahit na siya ay mag-resign. Ang mga pahayag nito ay kasunod ng panawagan ni Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema na mag-resign na si COMELEC Chairman Garcia dahil sa naging desisyon na ipagpaliban ng kanilang proklamasyon kahit sila ang pangalawa sa nakakuha ng pinakamaraming mga boto. Kaugnay niyang pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Nag-no-part po ako. No-part po ako doon sa hindi pagproklama sa kanila. So, ibig sabihin po kung no-part, hindi po ako nag-participate doon. So, kung ano man yung panawagan na resignation, tatanggapin na lang po natin yan ang mga bagay-bagay. Sa palagay niyo po ba kung magre-resign si Chairman Garcia, magbabago ba yung desisyon ng buong National Board? Hindi nga po ako nag-participate doon eh. Hindi po ba? 6 pa rin ang boto po ng mga commission, ng mga miyembro ng National Board. Kung mag-resign si Chairman Garcia, 6 pa rin po yun na hindi pa rin po magbabago. Ibig sabihin, wala po sa palagay ko magbabago doon. Kahit na ako mag-resign. Kung kami lahat ang magre-resign, wala pong boboto. Mula sa COMELEC Office in Intramuros, Manila, para sa Bombo Network News. Bombo Isa Cotoner, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!